Isang mapagpalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-live stream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibong makilahok sa ating pagdiriwang. Para po sa mga nandito sa simbahan, meron po tayong love offering envelope sa entrance. Ito po ay ating iaalay mamaya sa offertory. Maraming salamat po. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan. Sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib, dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo aming manunubos at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon, sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po munang sumandali.
Tumayo po ang lahat para sa banal na oras. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, ang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan namin ang biyaya ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian ng langit. Sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo po muna. Ngayon ang ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang tema ng ating misa, ang kahalagahan ng ating kaligtasan. Sa patuloy nating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma at sa harap ng nalalapit na mga mahal na araw, nakatuon ang ating pansin sa puno at dulo ng lahat ng ito, ang mahabaging pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Walang hanggan ang kanyang pagmamahal sa atin. Ito'y matiyaga, matibay,
at kailanmay di magmamaliw. Ito'y binigyang patunay ni Hesukristo na Diyos at taong nagbuwis ng kanyang buhay upang ang lahat ay magkaroon ng buhay na ganap. Banal ang ating buhay kung kaya't bukas ang ating mga puso sa Kanya sa pananampalataya. Mangyari nawang panatilihin nating bukas ang puso't kaisipan sa patuloy na pagbabahagi sa atin ng Kanyang biyaya at buhay, lalo't higit sa banal na pagdiriwang na ito ng ating misa. Tumayo na po ang lahat at ating umpisahan ang pagdiriwang na banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bilang paghahanda para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, buong pagpapakumbaba, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin ang habag at patawad ng Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan
sa pamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patuloy tayong minamahal ng Diyos kahit na tayo'y maligaw ng landas. Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako kahit na tayo'y makalimot sa ganap at ganang atin. Gayon ang pangunahing mensahe ng teolohikang pagbasa ng kasaysayan ng Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririm-marim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang mga malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Tooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian ng ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo nakabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kung pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyang nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin naawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingimbang bayan noon?
Ayoko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ng Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Una sa lahat ang ating kaligtasan para sa Diyos. Bunga ito ng kanyang mahabaging pagmamahal na mapapansin at mapapasa atin kapag nanalig tayo sa Kanya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw,
Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang magawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang magawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Malayo-layo na po ang ating ginagawang paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na. At ito po ay tinatawag na Laetare Sunday. Na ibig sabihin, ito po ay linggo ng galak. Linggo ng galak. Kayo po ba'y nagagalak? Mukhang hindi. Mukhang inaantok. Nagagalak po tayo sapagkat nalalapit na ang katuparan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Natutuwa tayo sapagkat nalalapit na ang dakilang araw ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nagkakaroon ng galak sa ating puso, sa ating buhay, sapagkat ipagdiriwang po nating muli ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang ating tagumpay kay Kristo ay abot tanaw at abot kamay. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo'y binigyan ng dahilan ng Panginoon upang magalak. Sa pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo, isinaysay ng Panginoong Hesus na tulad ni Moises sa ilang na itinaas ang ahas upang pagalingin ang mga Israelita, gayon din ang kanyang gagawin. Subalit hindi po ahas ang itataas, hindi po ahas ang gagamitin, kundi ang kanyang buong sarili sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus, sa pamamagitan ng pagpapasan sa krus. At ang sino man na tumingin at maniwala ay tiyak na maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus na nakabayubay sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang magpapagaling sa atin mula sa mga sakit. Bibigyan niya tayo ng panibagong buhay, isang buhay na walang hanggan. Hindi po ba ito dapat ang ating pinanghahawakan? At ito yung magdudulot, magbubunsod at magbibigay at maghahatid ng galak sa ating puso. Ang paghilom sa ating mga pusong sugatan, makakamtan sa krus na niyakap ni Jesus. Opo, niyakap ni Jesus ang krus bilang tanda ng kanyang pananagutan sa dakilang gagawing pagliligtas sa sangkatauhan. Nilapatan ni Jesus ng pag-ibig ang krus. Kung kaya't ang paghilom ang dulot ng krus na pinuno ng pag-ibig ni Jesus. Kung kaya't sa paghilom, dulot ng krus na pinuno ng pag-ibig ni Jesus, sa mga makasalanan, sa mga nalulumbay, sa mga nagdurusa, sa mga nahahapis, nalulungkot, nababalisa, nanlalamig sa pananampalataya, ang pagtingin, ang pagtanaw, ang pagyakap sa krus ni Jesus, ang kagalingan. Ang dugong dumadaloy mula sa katawan ni Jesus, ang siyang hihilom
sa ating mga sugatang puso, sa ating mga nalulumbay at nalulungkot na puso. Mga kapatid sa pananampalataya, abala ako nitong mga nakarang araw sa maraming bagay, sa paghahanda para sa bagong misyon. Kaya't parang ang hirap gumawa ng isang pagninilay. Subalit, salamat sa mga taong nagpakita ng pagmamahal. Salamat sa mga tao na nagpakita kung paano yumakap sa krus at magkaroon ng kagalingan at bunga yung kanilang pananampalataya. Mga kapatid, mga parokya, sa karanasan po natin, kapag tayo'y nagmamahal, kapag ang tao ay iyong mahal, hindi po ba't pinagmamasdan mo siya ng mabuti? Hindi mo lamang siya tinitingnan, hindi mo lamang siya tinatanaw, kung hindi tinititigan. Ito yung nakita ko sa isang mag-asawang kasama ko kahapon o sa maraming beses. Yung kanilang pagmamahalan, hindi lamang pagtanaw, hindi lamang tinitingnan, kung hindi pinipiling titigan. Tinitingnan yung bawat kilos, yung bawat galaw, sapagkat yung pagmamahal, yung pagpipili, kailangan mong i-treasure yung bawat moments. Kailangan mong i-savor yung moments, i-enjoy yung moments na kasama mo yung taong minamahal. Ang bawat ngiti niya, ang bawat tingin at sulyap, hindi po ba yun yung ginagawa natin sa taong minamahal? Kapag mahal mo yung tao, hindi ka nagsasawang titigan siya. Pipiliin mong laging tingnan siya, pagtuunan ng pagmamahal, dahil hindi mo lamang siya pagtutuunan ng tingin. Kung hindi, gagawin mo natititigan ng lahat sapagkat mahal mo, hindi dahil may kailangan ka. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon po ay ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Pakitaas po yung kamay ng mga taong nagsasabing, mahal ko si Jesus. Taas po yung kamay. Abay, ang dami niyo pala. Walang bawi? Wala. Sige. Para sa mga nagtaas ng kamay at kumbinsido na mahal si Jesus, gusto ko pong maglaan kayo ng sandali na tumingin, titigan si Jesus diyan sa krus. At sa katahimikan sabay bulong sa Panginoon, mahal na mahal kita. Patawad po, hilumin mo ang sugatan kong puso at mga karamdaman. Panginoon, salamat sa pag-aalay ng buhay para sa akin. Tulungan mo akong yakapin ka at yakapin ang aking krus sa araw-araw. Mamaya sa pagtaas ng kanyang katawan at dugo, Hari nawa, muli mong ibulong sa Kanya ang pasasalamat at ang paghingi ng tawad. Amen. Manatiling manahimik sumandali. Magsitayo po tayo.
Bunsod ng ating pagmamahal kay Jesus, ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tapat at walang maliw na pagmamahal sa atin ng Diyos ay siyang bukal ng ating pag-asa. Hatid ng pag-asang ito, ipahatid natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan at lahat ng taong may mabuting kalooban, naway lagi silang maging maagap sa pagtugon sa panawagan sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway dinggin ng lahat ng Kristiyano ang kanilang panawagan para sa lalo pang dakilang katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang at mga guro, naway magtagumpay sila sa pamamatnubay sa kanilang mga anak at estudyante para pahalagahan ang pagmamahal ng Diyos at tugunan ito ng katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nasasadlak sa masamang pamumuhay, naway makatagpo sila sa halimbawa ng mga santo ng kailangan nilang lakas upang kumalag sa bitag ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, walang tirahan at walang hanap buhay, naway ang pakikiisa ng Kristiyanong pamayanan ay maging daan at pagsasakatuparan ng dakilang kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng taong isinusuong ang sarili sa panganib upang ipahayag ang mabuting balita, mapagningas nawa nila ang mundo sa pamamagitan ng kanilang tapang at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at lahat ng kahilingang inialay para sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos ng kabanalan at habag, salamat sa iyong walang kupas na pagmamahal. Panatilihin mo kaming tapat sa aming mga pangako at gawin mo kaming makasangkapan ng iyong mapagligtas na pagkalinga sa aming kapwa sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y ibig mo.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay ng kagalingan. Kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang may dangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at may dulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw sa pagsunod namin sa giliw mong anak. Ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-ugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lubin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan, kagalingan, at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan at hapag. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan sa bawat kaloob mo sa amin ay kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami etya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang ating Panginoong Kristo, ang nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang nagkakaloob ng kagalingan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob sa iyong ikinalulugod, ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa unang araw ng nobena kay San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Saint Joseph, foster father of Jesus, you are privileged to share in the mystery of the Incarnation as the foster father of Jesus. Mary alone was directly connected with the fulfillment of the mystery, in that she gave her consent to Christ's conception and allowed this Holy Spirit to form the sacred humanity of Jesus from her blood. You had a part of this mystery in an indirect manner by fulfilling the condition necessary for incarnation, the protection of Mary's virginity before and during your married life with her. You made the virginal marriage possible, and this was a part of God's plan, foreseen, fulfilled, and agreed from all eternity. In more direct manner, you share in the support, upbringing, and protection of the divine child as his foster father. For this purpose, the Heavenly Father gave you a genuine heart of father heart, full of love and self-sacrifice. With the toll of your hand, you were obliged to offer protection to the divine child, to procure for him food, clothing, and home, and you were truly the saint of holy childhood of Jesus, the living created providence which was the holy or the Christ child. You were the shadow of Heavenly Father, not only as the earthly, you were the representative of the authority of the Father, but also by means of your representative of the authority of the Father, by fatherhood, which only appeared to be natural. You were to hide for a while the divinity of Jesus. What a wonderful, sublime, and divine vocation was yours. The loving child which you carried in your arms and loved and served so faithfully had God in heaven as Father and was himself God. Saint Joseph, I thank you for all the privilege of having been chosen by God to be the foster father of his divine Son. As a token of your gratitude to God for this greatest privilege obtained for me, the grace of very devoted love for Jesus Christ and my God and my Savior, help me to serve him with some of this self-sacrificing love and devotion which you had while on this earth with him. Grant that through your intercession with Jesus, your foster Son, I reach the degree of holiness, and God has destined for me and saved my soul. Saint Joseph, I, your unworthy child, greet you. You are the faithful protector and intercessor of all who love and venerate you. You know that I have special confidence in you, and that after Jesus and Mary, I place all my hope and salvation in you, for you are especially powerful with God and will never abandon your faithful servant. Therefore, I humbly invoke you and commend myself with all of who are dear to me and all that belong to me
and to your intercession, I beg of you, by your love for Jesus and Mary, not to abandon me during the life and to assist me at the hour of my death. Glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure hand, humble, charitable mind, and a perfect resignation to divine will. Be my guide, my father, my model, through the life that I may merit to die as you did in the arm of Jesus and Mary. Loving Saint Joseph, faithfully follower of Jesus Christ, I raise my heart to you to implore your powerful intercession in obtaining from the divine heart of Jesus all the graces necessary for my spiritual and temporal welfare, particularly the grace of happy death and special grace I now implore. Guardian of the Word incarnate, I feel confident that your prayers in my behalf will be graciously heard before the throne of God. Amen. Amen. Magsiupo po munang sumandali para sa ilang paalaala. Una, meron po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ang Sisters of Dorothy ay may tinitindang mga iba't ibang pagkain sa harap ng simbahan para po ito sa kanilang mga programa tulad ng feeding program, scholarship at iba pa. Naway atin po silang suportahan. Ikatlo, patuloy po ang Way of the Cross tuwing Biyernes sa alas 4:30 ng hapon sa ating parokya. Mayroon din po tayong Way of the Cross sa kani-kanilang areas. Mangyari lang pong makipag-ugnayan sa inyong BEC Area Coordinator para sa mga detalye. Ikaapat, tuloy na po ang ating Visita Iglesia ngayong darating na Sabado, March 16. Sa lahat ng sasama mangyaring dumating sa SLRP Church on or before 5 a.m. para sa ating boarding procedures. Ito ay first come, first serve basis po. Ang ating mga bus ay aalis ng eksaktong 5:30 a.m. Meron po tayong orientation for pilgrims sa Martes, March 12, sa ganap na 7 p.m. dito sa ating simbahan. Ang lahat ng sasama ay kailangan mag-attend. Ikalima, nakapost po sa ating FB page ang mga detalye ng Holy Week activities natin. Inaanyayahan ng lahat na dumalo upang mapalalim ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon ngayong Kwaresma. Ang ating Lenten Recollection ay gaganapin sa March 27, Wednesday, 7:30 p.m. Ang ating speaker ay si Father Benny Tuazon mula sa San Antonio de Padua Parish, Malate. Ang tema ng ating recollection ay Forgiveness and Reconciliation mula sa John 3:16. Kaugnay dito, magkakaroon po tayo ng Tithe Prayer Service Reflection at Confession sa Holy Monday at Holy Tuesday, March 25 at 26, 6 p.m. Ang ating pong mga lay ministers at members ng Knights of Columbus ay magsasagawa ng isang fundraising project ngayong mahal na araw sa pamamagitan ng pagbebenta ng palaspas. Ang malilikom na pera ay gagamitin para sa medical mission para sa mga tatay ng tahanan ngayong Mayo. Pagkatapos ng misa, maaari kayong lumapit sa kanila sa may pinto ng simbahan upang mag-pre-order po ng palaspas. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po, una ang aking pasasalamat. Naway suportahan po ninyo ang programa ng Lay Minister at Knights of Columbus sa kanilang gagawing medical mission. May palaspas ka na, nakatulong ka pa. Mayroon pong Lenten Recollection, mayroon pong Tithe Prayer. Naway ito'y makatulong po sa ating buhay espiritual sa pagpapalalim at may handa po tayo sa pagtanggap ng sakramento ng pagkukumpisal. Po, hindi po yata masyadong na-highlight dyan. Sokom.
2 araw po mayroong kumpisal. So maglaan po tayo ng oras sa pagkukumpisal. Mayroon pong 5 pari sa pagkakaalam ko the first day at 5 pari po the second day. Lahat po yata tayo may kasalanan. Sabi nga ng isang pare, naalala ko, sabi niya, para sa mga hindi pa nakakatanggap ng sakramento ng reconciliation, sacraments of reconciliation, kapag kayo nagdadasal ng Ama namin, huwag niyong tapusin. Huwag niyong tapusin. Hanggang doon lang kayo sapat at patawarin mo kami sa aming mga sala. Kasi, pag tinuloy nyo pa yon, madadagdagan yung kasalanan nyo. Dahil nagsisinungaling kayo sa Diyos. Dahil hindi nyo pa pinapatawad yung kapwa nyo. Parang biro, pero it makes sense. Dasal tayo ng dasal ng Ama namin, hingi ng tawad, pero tayo naman hindi makapagpatawad sa mga nagkasala sa atin. Muli ang aking pasasalamat sa inyong lahat sa loob ng 5 taon, 7 buwan at 11 araw. Kasi 11 hanggang 11 po, 12 po yung alis ko. So 11 days lang po, hindi po 15 days. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong pagtanggap at hindi pagtanggap, sa inyong pag-ibig at asar at inis sa pagiging demanding ko. Salamat sa mga lay kong lingkod na naging katuwang upang may sakatuparan yung misyon ng simbahan o maging mulat buhay at kumikilos. Sabi ko kanina, sobrang na-inspired po ako, inspirasyon po sa akin yung mga mag-asawang naglilingkod. So salamat Ate Richie, Kuya Andrew, Kuya Boy, Ate Heidi, Ate Lina, the rest, Kuya Peter, Kuya Al, hindi ko na kailangang isa-isahin. Salamat po, Kuya Toto, Ate Sil na nandito. Salamat po sa inyong inspirasyon. Salamat po sa inyong hindi lang tingin sa isa't isa, kung hindi titig, minamasdan yung isa't isa. Sa mga anak, salamat. Nandito yung isa. Salamat sa pagbabahagi ng iyong magulang sa simbahan. Patawad sa mga oras, pagkakataon na dapat para sa pamilya, pero mas pinipili nilang nandito. So, salamat, patawad sa lahat. Humihingi po ako ng patawad sa anumang pagkukulang at ipagdasal po ninyo ako sa aking mission. Ito po yung huling misa ko sa parokyang ito bilang Kora Paroko. Salamat po. Jack, thank you. Wala ka namang asawa eh. Kaya maghanap ka ng tititigan mo. Okay? Tayo na po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalin ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.